Sabi naman ng doktora, lilipas din yung postpartum niya na yan. Kaya babalik rin sa dati ang anak mo. Alagaan na lang natin at bantayan siya, ha? May awa ang Diyos. Gusto ko sisihin sa sarili ko. Galit ako. Galit ako. Pero hindi sa anak natin, hindi sa sarili ko. Siguro, hindi ako mabuting ama. Siguro, yung ipinakikita ko sa church natin, yung maganda lang na nakikita nila sa akin. Pero sa kabila nun, bigo ako sa sarili kong anak. Yung hiya ko sa Diyos. Hiya ako sa Diyos. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ano ka ba? Di ba sabi mo, lahat ng nangyayari may dahilan. Tanggapin natin yung nangyari para mas maintindihan natin siya. Alam ko na hindi kagustuhan ng Diyos. Alam ko na hindi niya kagustuhan ko ano nangyari sa anak niya. Nabuntis siya ng murang edad sa pagkadalaga niya. At nagkaroon siya ng hindi maayos na pamilya. Alam ko rin na hindi niya kagustuhan. Nawala siya sa pag-iisip. Tikman niyo, patayin yung sarili niyang sanggol. Pero sinusubukan niya tayo. Pero, nalulungkot ako tayo. Parang hindi ko na kaya, ma. Parang hindi ko na kayang lumaban. Parang susuko na ako. Susuko na ako, ma. Ikaw ang nagsabi na sa oras ng kahinaan at kung ano-ano mga nangyayari, anong gagawin? Magdadasal tayo. Magdasal tayo. Ha? Dasal tayo. Mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami. At alam po namin na alam niyo kung gaano kabigat ang dinadala ng pamilya namin. Lalo na po ang aming anak at ang aming apo. Bigyan niyo po ako ng katatagan para po mailaban ko sa hamon itong pamilyang ito. Mahal na Panginoon, alam po namin na kaya niyo po iwaksi ang lahat po ng kasamaan na mapasok sa aming anak. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, tanggalin ang pot at pait po sa puso ng aming anak. In Jesus' name. Mahal na Panginoon, mahal po namin ang aming anak at ang aming apo. Huwag niyo po kami papabayaan. Alam po namin na nandiyan lang kayo, mahal na Panginoon.